So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoysi. So, ngayong araw, another update na naman tayo. Patungkol na naman muli ito sa WPS nating mahal. Ano? So, this video is from Melb's Castle. So, meron ito pamagat na US rocket pinasabog ng AFP. US Army General na panganga sa galing ng Pilipino. Pang-bomba sa China. Diyos ko po. So, yun, before we start, bago natin simulan, Melb's Castle, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoysi. So, mga kanoysi, din na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, US rocket pinasabog ng AFP, US Army General na panganga sa galing ng Pilipino. Dumbbell sa China. So again, Melb's Castle, Filipinoysi. Like, comment, share, subscribe. Start. Pinangangambahang ang military dress ng China sa South China. Ulit. Dahil sa pinangangambahang ang military dress ng China sa South China Sea ay mauwi sa gyera, naka-alerto at 24/7 binabantayan ng Armed Forces of the Philippines to. At bilang paghahanda sa posibilidad ng pag-atake ng People's Liberation Army, muli na namang pinasabog ang HIMARS, isang rocket system ng US Army. Dito makikita sa video na hindi sana mag-order tayo ng 1 million pieces ng tumutulong HIMARS. ang US Army sa pagpapasabog ng rocket. Puro Pilipinong sundalo ang nag-ooperate nito. Anong kinalabasan? Ayun, namangha ang US Army sa kakayahan ng Pilipinong tumarget ng sigurado sa kalaban. Ang maganda pa sa HIMARS, pwede mong i-deploy kahit saan. Mapabatanes pa yan o sa may Palawan malapit sa West Philippine Sea. At ang dahilan bakit pinasabog ay kung sakali mang kailanganin to, ay handa na tong gamitin at pasabugin ng militar. It's Grabe. Kikilabutan na naman talaga yung China niyan. Kasi, syempre, ito talaga yung mga Pilipino. Grabe. Puro na lang talaga, kahit ano pananakot namin, hindi talaga napapatinag. Galit na kami sa inyo, Pilipinas. Gaganon yan. a wheeled vehicle that can launch up to 6 missiles at ranges of 60 to 80 kilometers. And today we shot those HIMARS. We shot 3 rockets to demonstrate its capabilities if ever needed in a training environment or a crisis or conflict if that arose. Training or crisis. So, syempre, magagalit yung China dyan kasi bakit daw tayo naghahanda? Of course, maghahanda tayo. Diba? If ever merong crisis, alangan namang saka na kami bibili ng mga gamit pandigma kung tigmaan na. Para naman kaming mga tanga nun. Diba? Yung China nga sobrang grabe nga sila magpalakas wala naman tayong pake. Ng Philippine Army depensahan ang kalupaan at hindi hahayaan ng AFP makatungtong ang kalaban sa anumang baybayin ng ating bayan. Ito ang realidad. Walang kalokohan dito. Handa raw ibuwis ang AFP ang kanilang mga buhay para sa ating mga Pilipino. Kaya dapat mag-training at paghandaan ang napipintong gulo. Armed Forces has a mandate to defend our territory, and there is an adjunct to that mandate, which is you have to train for it. And for realistic training, we train in areas where realism is provided for. Inaasahang kasama. So parang mas mas maganda talagang gawin yung mga pagsasanay sa lugar mismo kung saan posibleng doon mangyari yung mga gulos. Mas sa $500 million ang HIMARS. Pero di pwedeng umasa tayo sa puro bigay ng US. Ulit nga, magkano yun? Inaasahang kasama sa $500 million ang HIMARS. Pero di po pwedeng umasa tayo sa puro bigay ng US. Bibili rin ang Philippine Army ng sariling HIMARS. Mas maganda nga kung mag-stock tayo ng kahit 1,000 ng ganyan Pure ng 28 batteries o equivalent sa 168 na rocket. Pwede na yan at sapat na para pasabugin ang anumang barko ng China o kalaban. Part ng Horizon 3 project ng ating modernization program ng ating AFP
part yung pag-procure ng multi-launch rocket system. And itong HIMARS ay isa sa mga pinagpipilian at kasama ng ibang mga multi-launch rocket system ng ibang bansa from Korea, Turkey, and even from Europe. So sa ngayon, nasa pipeline, wala pa tayong decision kung ano yung papipili, depende sa sa joint defense acquisition ng ating DND. Muli namang Yun. Tapos ngayon, solid yun. Yun lang man. So yun, isang magandang balita yun para sa atin, men. And I know, marami syempre aangal dito kasi syempre yung mga Filipino pro-China, galit sila na magpalakas tayo kasi nga daw matitrigger yung China. So yun yung pinaniniwala nila. So wala tayong magagawa. Bahala sila dyan. nilinaw ng US Army, walang tinatarget na anumang bansa ang pagpapasabog ng rocket for defensive Tama. purposes only. Ay time na siguro with itong mga unfolding events na naririnig natin internationally. Hindi natin alam, baka madamay tayo dyan. So at least we're ready. Not executed as part of any current global situation. We've been executing this exercise for several decades at this point, and it's an annually scheduled exercise. Hindi sa lahat ng oras na Para mo lang sinabi ba na, yung China ba, yung mindset nila, para lang sinabi nila na, bawal, kunyari, ipagpalagay natin na bouncer. Yung bouncer, bawal siyang mag-training ng mga deadly training kasi bouncer lang naman siya may pag-ganun-ganun ba. So parang pinagbabawalan nila na gamitin yun kasi ang iniisip kasi ng China as long as nagsasanay ka or nagtitraining ka, yun na mismo yung gagawin mo. Parang sira, no? So yung mga pulis pala hindi na dapat mag-training kasi syempre yung pulis peacemaker yun Yung di ba? Kung peacemaker yung pulis, bakit pa sila magti-train ng di ba? Mga putukan or whatsoever kung peacemaker sila. Syempre, magti-train sila doon kasi to implement or para magawa nilang, para ma-execute nila or para maibigay nila yung peace, syempre, sometime need din nila ng gamitin yung mga skills nila, di ba? Like tayo din, kailangan nating mag-prepare, mag-training, mga ganyan. Para if ever yung crisis papunta na sa atin or magkakaroon na tayo ng crisis, may palag-palag tayo. Di ba? Ang isa sa prone na crisis natin yung China Tapos sila pa yung palag na palag kapag nagpapalakas tayo or nagtitrain tayo. Parang mga honghing, no? paasa tayo sa Amerika. Dapat tayo ang unang dedepensa sa ating sariling bansa. Bonus na lang Tama. kung tutulong talaga ang Amerika. Kayo, sa Tama. tingin nyo, tama ba na hindi tayo magpakapante sa nangyayari? I-komento sa Tama. baba ng salo. Itong next item. So, yun lang naman. That is from Melb's Castle. Ladies and gentlemen, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, Gentle One TV, don't forget to support. Melb's Castle, original video link in the description box below. Panoorin nyo rin yung mga videos niya. Supportahan nyo, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Malinaw pa sa klaro yun na yung HIMARS nga. Sobrang goods na yun, if ever talaga na isama ng Amerika yun. So, yun, kakapalan na lang din natin yung mukha natin na tanggapin yung tulong nila kasi syempre, tinulong din naman nila yan. Alangan namang tanggihan natin, alangan namang magpa-alipin or sakop tayo sa bansang China, di ba? So, ayaw natin ng ganun. Mas gusto nating tumindig, ipaglaban kung ano talaga yung sa atin, para lang din naman yan sa next generation natin sa maghahandle ng Pilipinas. So, yun, tindigan natin to. And syempre, maraming salamat din sa Amerika, yun nga, handog nila, $500 million per year or 29 billion pesos. Sobrang solid nun. Sobrang laking tulong nun or sobrang laking bagay nun. At syempre, sobrang laking iyak ng China nun, So, pasensyahan na lang din kasi syempre, wala ganito yung Pilipinas Kung naging lalaki or tao lang tong Pilipinas, parang chewy siya or pogi siya ba? Yung Pilipinas parang pogi siya ba? Maraming mga bansa na na-attract or maraming bansang gustong mag-fling or maraming bansang gustong manligaw. So, wala tayong magagawa. Kahit sobrang liit lang ng Pilipinas ay talaga, may mga bansa talaga na sumuporta sa atin.
At syempre, sa side naman ng China, kasalanan din naman nila yan. 'Di ba? Kahit nasabihin natin na second or third sila na pinakamalakas sa buong mundo, wala pa rin talaga. Yung ibang bansa, mas pinili nilang hindi suportahan yung China kasi yun nga, harap-harapan yung pinaggagawang mga kaugagan ng China. So, yun, Philippines. So, laban Pilipinas. So, again, kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below and then pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, hanggang dito na lang muna. Thank you so much mga ka-Noisy. Again, Melbs Castle, Filipino Noisy. So, yeah, like, comment, share, subscribe. Filipino Noisy is out.